Isang mapagpalang araw sa inyo mga kaswang. Bago po tayo magsimula ay himukin ko lang kayo na mag-subscribe sa ating channel para magtuloy-tuloy pa ang progreso nito. Maraming salamat po. Walang eksaktong taon, basta bata pa si Lolo Gaspar nang maganap ito sa lugar kung saan pinaniniwalaan na may agimat ang kung sino man na mapapasakamay ang mutya ng kalamansi. Hindi ko alam kung ano ang paniniwala ng iba patungkol dito. Pero ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay walang labis, walang kulang, na nagmula sa aking Lolo Gabo. Hindi man daw ginusto ni Lolo Gabo, isa siya sa naging tagapagligtas ng babaeng hindi kagandahan. Ang babae na itago natin sa pangalan na Aliana. Ang dalaga raw ay bagong dating lang noon sa kanilang lugar. Ayon kay Lolo Gabo, mula sila sa malayong probinsya ng Pilipinas. At usap-usapan daw noon na kaya sila nagsilipat sa probinsyang iyon nila Lolo Gabo para malaman ng pamilya ni Aliana kung paano maging aswang. Sikat kasi ang kinalakihan ni Lolo Gabo na probinsya na pinagmula ng mga nakakatakot na nilalang. Kahit wala namang patunay sa haka-haka na iyon. Hindi naman lingid sa atin ang mga haka-haka patungkol sa probinsya na naniniwala at nagpauso ng tungkol sa mutya ng kalamansi. Pero di hamak na hindi lingid sa atin na noon pa man ay marami ng tao ang mapanghusga. Isa si Aliana sa mga minalas na hinusgahan kahit na wala naman itong ginawang masama sa kapwa. Tama na yan, nasubsob na yung tao sa semento. Isang araw ay awat ni Lolo sa mga grupo ng kaeskwela na nagtitrip na naman kay Aliana. Ang tindi mo rin, Gabo. Nakakatagal kang tulungan si Aliana. Diyos mio, napakapangit na babae. Nanguuyam na sabi ni Liwanag sa lolo ko. Hoy kayo, panlabas na anyo lang ng taong nakikita ninyo. Akala nyo naman talaga kilalang kilala nyo siya kung manghusga kayo. Sagot ni Lolo Gabo sa babae. Tinulungan niya si Aliana na makatayo. Nagmadali lamang ang dalaga at katulad noon. Kada tinutulungan niya ito ay nakayuko lang na nagmamadaling humakbang paalis. Aswang, bukol. Iyon ang tukso ng mga kaeskwela nila kay Aliana. Noon pa may ginagawa ng katatawanan ang kapintasan ng mga tao. At ang nakakagulat sa istorya ni Lolo Gabo, hindi naman raw sila mga bata kung tutuusin. Hindi raw kolehiyo kung tawagin ang pag-aaral noon sa antas nila. Pero ang edad nila ay tulad na sa mga kolehiyo na sa makabagong panahon. Talaga lang daw huli na ang pag-aaral sa mga liblib na baryo na katulad sa kanila. Aswang ang babaeng yon. Mukha siyang aswang. Nagtawanan ng lahat ng sabihin naman iyon ni Liwanag. Nagkibit na lamang ng mga balikat si Lolo Gabo. Hindi na raw niya sinagot ito at wala rin naman daw kwentang kausap. Hindi niya raw alam kung bakit ganoon magsalita ang babae. O kung alam daw ba nito ang sinasabi. Kasi nga sa pagkakaalam niya at sabi rin ng nanay niya, naparoon sa kanila sina Aliana upang maging aswang at nahusgahan din sa dati nilang lugar. Ayon pa nga sa matatabil na dila ng mga marites noon, sobrang seryoso raw ng pamilya ng dalaga na makahanap ng solusyon para hindi ito makawawa ng mga tulad ni Liwanag. Mula raw kasi pagkabata hindi na naging normal ang buhay nito nang dahil sa mga pentasera na walang magawa sa paligid.
Sa gitna ng katatawanan ng lahat sa itsura ni Aliana, may mga siraulong grupo noon na naringgan ni Lolo Gabo na ang pinag-uusapan ay ang magandang katawan ng babae. Noong una sang-ayon naman si Lolo sa pinag-uusapan ng mga ito. Maganda nga ang hubog ng katawan ni Aliana. Lalaki rin siya kaya hindi mahirap na hindi iyon makita para sa kanila. Maputi ang braso ng babae at liig. Kaya tiyak na napakaputi rin ang katawan nito, panigurado. Lagi raw kasing nakatakip ang dalaga ng mahahabang tela. Gawa ng tinatakpan ang mukha na panay bukol. Hindi naman daw nakakahawa ang malalaking mga bukol sa mukha ni Aliana. Noong baguhan ito sa eskwela, sinabi kaagad iyon ng punong guro nila. Iyon nga lang. Nakakalungkot na kahit sinabihan ang mga estudyante na maging mabuti sa kapwa ay hindi nila magawa-gawa. At ngayon nga, sa narinig ni Lolo Gabo mula sa mga siraulong bulakbol na grupo ng mga kalalakihan, iyon na ang masasabi niyang mas matindi sa lahat. Gulat na gulat daw si Lolo Gabo sa mga narinig. Ang pinag-uusapan kasi ng grupo ni na Obet ay tungkol sa nalaman nilang pagtatanim ng dalaga sa kagubatan kada Biyernes ng gabi. Nakakapagtaka yon para kay Lolo. Interesante sanang marinig. Sino ba naman ang matinong tao na magtatanim sa kagubatan sa 10 oras ng gabi? Ngunit ang sumunod na narinig ni Lolo ay mas nakakapanindig balahibo pa sa katotohanan ng baka mapano si Aliana sa masasamang elemento sa kagubatan dahil sa ginagawa niya. Dahil nagbabalak pala ang mga kulukoy na gahasain si Aliana. Hindi lang iyon. Balak pa raw nakawin ang bunga na itinatanim ng dalaga sa gubat. Ang mga nag-uusap na lalaki ay pinangalanan ni Lolo na Obet, Marco at Agor. Kaagad na naisip ni Lolo Gabo ang mga hakbang na gagawin upang maipagtanggol niya si Aliana mula sa panganib. Naniniwala kasi siyang hindi raw ipaparinig sa kanya ng tadhana ang lahat ng yon kung tutunganga lang siya roon at walang gagawin. Naniniwala si Lolo na ang lahat ng pangyayari sa buhay ng tao ay may malaking dahilan. Kinahaponan, hinanap niya kaagad ang matalik niyang kaibigan na si Kadyo. Kunento niya ang narinig at ang mga naiisip na hakbang para sa pagsugod nila ng alanganing oras sa gubat. Anong klaseng bungang nanakawin nila ka Aliana? Tanong ni Kadyo kay Lolo nang masabi niya rito ang tungkol sa balak na pagnakaw ng grupo ni na Obet bukod sa planong panggagahasa sa babae. Wala namang ibang bunga na mayroon kay Aliana, kundi yung itatanim niya, hindi ba? Napaisip si Kadyo sa sinabi ni Lolo Gabo hanggang sa maalala raw ng kaibigan ni Lolo ang usapin patungkol sa mutya ng kalamansi. Ang kung sino man na makakahawak ng mutya, suswertihin daw. Matagal nang usapin ang tungkol doon pero walang pakialam si Lolo Gabo. At para sa kanya ikwento kung ano lamang iyon. Swerte sa lahat ang mutya, sa negosyo, sa kalusugan, sabi ay pwede rin sa gayuma at kung ano-ano pa. Nako, mapanganib pala talaga si Aliana. Uwi ka ni Kadyo nang sabihin ni Lolo ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng mutya. Tama ka Kadyo, pero sa pagkakatanda ko, hindi naman basta bumubuka ang kalamansi na may mutya, sagot ni Lolo. Base sa alaala ni Lolo Gabo mula sa kwento ng lola niya nung siya raw ay 8 taong gulang pa lamang, ang kahit anong uri ng mutya ay may bantay at hindi bumubukadkad sa hindi tamang tao. Mapili raw ang mutya ng kalamansi. Subalit hindi naman malayo na maaaring maging tamang tao para sa mutya si Aliana.
dahil matagal na panahon na siyang pinapahirapan ng itsura. Dumating ang pinakaabangan ni na Lolo Gabo at Kadyo na Biyernes ng gabi. Natawa pa nga raw si Lolo at naeksakto ng gabi ang palaot ng mga magulang niya. Binili niya ang 6 na kapatid na babae sa Tia Selena na nakatira sa kabilang kubo. Kalapit ng pangako niya rito na ikukuha ito ng pinaglilihan na buko kinabukasan. Mabuti na lang talaga at buntis ang tiyahin mo. Natatawang wika ni Kadyo nang naglalakad na silang dalawa ni Lolo patungo sa masukal at madilim na kagubatan. Tanglaw nila ay sululang. Pareho silang may itak sa bewang bilang panangga sa kung sino o anumang makakasugupan nila sa daanan. Hindi rin daw kasi biro ang layo ng pwesto kung saan nagtatanim daw si Aliana. Ang sabi pa ni Lolo Gabo, malayo rin daw iyon sa bahay ng pamilya ng dalaga. Nakakapagtaka raw talaga na wala lang para sa dalagang pagparoon sa tuwing Biyernes ng gabi. Nadagdagan pa ang mga hinala nila nang magtanong daw si Kadyo sa tatay niya tungkol sa mutya ng kalamansi. Ang sabi raw, 50 gabi ng Biyernes ang dapat na pinaghihintay bago mahulog ang mutya. Ang usapan ng grupo nila Obet sa gabi raw ng pagtatanim ni Aliana, hapon pa lamang ay mag-aabang na mga ito sa mga sulok-sulok. Kaya nasisiguro nila na naroon ang grupo. Kaya bago pa man sila makarating sa mismong lugar, ay pinatay na nila ang mga dala nilang sulo. Matindi raw ang mutya ng kalamansi pero sa tingin mo, nakakapagpaganda rin ba iyon? Tanong ni Kadyo habang naglalakad sila ni Lolo Gabo. Ang tibay kasi kung talagang niritualan ni Aliana ang kalamansi. Grabe. Kung hindi siya naniniwala sa mga aswang, kapre o anuman, matakot man lang sana siya sa asong nauulol dito sa gubat o di kaya sa mga ahas. Tama si Kadyo. Mapanganib nga sa kagubatan. Ngunit sa isip-isip ni Lolo Gabo, ang katotohanan na iyon ay nakakalungkot. 50 Biyernes ang inilaan ng dalaga para sa ritual. Pero manganganib lamang siya sa mga taong halang ang sikmura. Siguro, nagbiro si Lolo para gumana ang pakiramdam niya. Sinabi niya kay Kadyo na kung sakali raw na magtagumpay sila na mailigtas ang dalaga, baka maaari raw makihati ang matalik niyang kaibigan sa mutya para mawala ang amoy ng kilikili nito. Nagkakatawanan pa raw talaga sila habang naglalakad, kahit tunay naman ang power ng kilikili ni Kadyo. Natigilan lang daw sila nang biglang nagkasunod-sunod ang alulong ng mga asong gala sa kagubatan. Pamuso sa probinsya na signal daw iyon na may nagaganap ng hindi maganda sa paligid o nakakasaksi ang mga aso ng kakaiba. Napabilis ang lakad ng magkaibigan ng dahil sa maingay at nakakakilabot na alulong. At ang sumunod na eksena ay napamura na lang si Lolo Gabo sa malutong na paraan. Dinatnan kasi nila na hubo na ang palda at panloob ni Aliana. Pinagtutulungan na ito ng 3 lalaki. Nakapatong si Obet sa dalaga habang ang dalawa, mahigpit na hawak sa pulsuhan, ang pumapalag na babae. Malinaw na naghahasa na ng mga ito si Aliana. Walang sinayang na sandali ang mga hudas. Siguro, hindi na nahintay na gawin ng babae ang ritual na ginagawa sa kagubatan at agad nilang sinunggaban. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Lolo Gabo. Ang dala niyang itak ay kaagad niyang dinukot sa bewang at walang pagdadalawang isip na itinarak sa hudas na si Obet. Si Kadyo naman, napuna ni Lolo Gabo na naitak na rin ang isa sa 2 pang lalaki. Sa liig tinamaan ng kaibigan niya ang isa at ang isa naman ay mabilis na nawala ng malay pagkatapos na ipaamoy ni Kadyo ang kilikili power niya. Grabe naman yun.
Malakas ang dalawang lalaki na kalaban nila Lolo Gabo at Kadyo. Mga nakasinghot daw kasi ng pinagbabawal na damo. Kahit may mga tama na talagang pumapalag pa raw. Naisahan nga raw ni Obet si Lolo Gabo. Nakuha mula sa kanyang itak. Hindi rin kasi makapag-focus si Lolo. Nais na niyang dalawan si Aliana na animoy patay ng nakahandusay sa sahig. Dahil nakuha ang itak mula kay Lolo Gabo, iwinasiwas ni Obet ang talim sa ere. At kahit may tama, nagyabang na itinarak-tarak sa nakahigang kalaban. Imaliksay naman si Lolo. Kanda iwas siya para makaligtas. Nang tutulong sana si Kadyo para mawalan din ng malay si Obet. Katulad ng dalawa nitong kasama. Siyang litaw raw ng kakaibang liwanag sa puno ng kalamansi. Sa pagliwanag ng puno, tsaka lamang nakita ni na Lolo Gabo at Kadyo na iyon ay kalamansi. Tunay pala ang napag-usapan nilang magkaibigan patungkol sa pagre-ritual ni Aliana. Gayunpaman, hindi pa rin mawaglit sa utak ni Lolo kung bakit hindi man lang alam yata ng pamilya ng babae ang ginagawa nito. Kaya heto tuloy. Napahamak nang wala silang nalalaman. Ang mutya. Nagbakita ang mutya ng kalamansi. Nagbalik sa nagaganap ang diwa ni Lolo Gabo nang dahil sa sinambit na yun ni Obet. Nakakatawa nga raw, animoy paraning na tumawa ang gagong lalaki, tsaka tumayo at naglakad ng nahihirapan dahil sa tama nito ng itak sa balikat. Talagang huda si Obet, sabi ni Lolo. Pagkatapos daw pagsamantalahan ang taong nagpakahirap para lumitaw ang mutya. Talagang ang mutya ng kalamansi paraw ang pakay, kundi ba naman gahaman. Para lang ang mutya kay Aliana. Nagulat si Lolo Gabo. Wala kasing ano-ano ay sumugod si Kadyo kay Obet. Ang kaso naunahan naman daw ng baliw na lalaki. Naikis-kis ang talim ng itak nito sa talim ng itak ni Kadyo. Nagpambuno sina Kadyo at Obet. Si Lolo Gabo naman daw, hindi iniintindi ang lumiliwanag na punong kalamansi. Mas inuna niyang dinaluhan ang dalagang nakadapang, nakahandusay sa malambot na lupa ng kagubatan. Agad na naggubat si Lolo ng kamiseta para itabon sa ubo na katawan ng babae. Pinulsohan niya si Aliana. May tibok pa iyon ngunit sobrang hina. Marahan na tinapik ni Lolo ang pisngi ng dalaga. Sinabi niya ritong nagliliwanag na ang kalamansi. Dumilat si Aliana kahit hirap na hirap itong gawin iyon. Napangiti raw ang babae bago nagpasalamat kay Lolo Gabo. Maraming beses mo na akong pinagtanggol. Pero ngayon lang kita pinasasalamatan. Pasensya na. Iniisip ko kasi na baka uling hininga ko na ito. Ibibigay ko na sa iyo ang buong pusong pasasalamat para magkaroon naman ako ng kwenta sa mundong ito kahit sa huli. Naikuyom ni Lolo ang mga kamao. Dama daw niyang hirap na hirap ang dalaga. Ang naganap dito ay hindi patas. Walang kapwa-tao ang mga umapi sa dalaga. Mga demonyo ang gumahasa kay Aliana. May bagya si Lolo na sinisisi niya ang sarili sa pagiging huli. Kung nauna lang sana siyang kaunti, hindi sana naghahasa ni na Obet ang babae. Sinabi niya yon kay Aliana pero umiling lang ito at sinagot siyang nauunawaan ng lahat. At tulad ni Lolo Gabo, nagsalita ito na ang mga pangyayari ay nagaganap dahil may dahilan. Ang kalamansi, Aliana, nagliliwanag ang kalamansi. Kung tama ang hinala ko na nagritual ka, kaya ka narito sa kagubatan sa gitna ng gabi, dapat na lumaban ka.
Kailangan na mabuhay ka dahil para sa'yo talaga ang mutya. Umiling-iling si Aliana sa sinabing iyon ni Lolo Gabo. Sinagot ng babae si Lolo na ang pagre-ritual nito ay hindi natapos dahil sa pagdating ng grupo ni na Obet. Ibig daw sabihin, hindi talaga para kay Aliana ang mutya. Isa pa, gagamitin lang daw nito iyon para sa personal na interes. Kaya siguro nangyari ang naganap na kamalasan sa babae. Itinuring nito na ang panggagahasa ni na Obet ay signal na rin na hindi para sa kanyang mutya. Sinabi rin ni Aliana na hindi alam ng mga magulang niya ang tungkol sa pagparoon niya para sa mutya. Itinanim din daw ng dalaga ang puno na iyon mula sa isang matandang babae na nakasalubong nito minsan sa simbahan. At nasabi raw ng matanda na iyon na ang kalamansi ay yayabong na kung magkakaroon ng mutya. Maswerte si Aliana dahil tutulungan siya noon na maging maganda. Hindi para sa akin ang mutya. Nangako kasi ako sa isipan ko na kapag napasa kamay ko na ang mutya ng kalamansi, lahat ng mga taong umapi sa akin ay babalikan ko. Napahagolgol pa na pag-amin ni Aliana. Nagulat si Lolo. Tama ang babae kung ganun pala ang ninais nito kung sakaling na mapunta rito ang mutya. Hindi para sa pansariling interes ang ganoon kahalagang bertot. At mas lalong hindi para sa pagigiyante. Ayon na rin kasi sa mga haka-haka, bumabawi ang mutya sa mga taong gumagamit dito sa maling paraan. Hindi kasalanan ng mga nasabi mo sa isip mo habang inaasam mo na mapunta sa iyo ang mutya ng kalamansi. Kaya nangyari ito sa iyo, Aliana. Huwag mong isipin na ganun yon. Hindi man naging patas ang mundo at naging salbahe man ang mga tao sa iyo. Alam ko, Gabo. Pagputol ni Aliana sa sinasabi ni Lolo. Kakasabi ko lang, ang lahat ay may dahilan. Tumayo ka. Kung ito na ang huli nating pagkikita at pag-uusap, gusto kong makita kung paano mo makuha ang mutya. Huwag mong hayaan na pupunta kay Obet ang mahalagang mutya na inaasam-asam ko at inaasam-asam ng lahat ng tao na nagnanais na umaluan ang buhay. Ang pag-uusap nila Lolo Gabo at Aliana ay natigil ng dahil sa malakas na hiyaw ni Obet. Nang lingunin nila ang lalaki, nakita nilang nakahandusay sa sahig si Kadyo at si Obet naman ay binabalibag na ng nilalang na hindi kailanman inakala ni Lolo Gabo na makikita niya. Sa gitna ng dilim ng gabi, isang aswang na sa sabi-sabi lamang nabibigyan ng buhay ng mga tao ang nakaharap ni Lolo Gabo. Nahati ang desisyon niya kung tutulungan ba mula sa nakakatakot na nilalang si Obet. Pero sa huli, kahit hindi na siya magdesisyon, nasisiguro niyang sa labis na galit ng aswang sa hayop na si Obet. Nagkalasog-lasog ang buto nito at hindi na mabubuhay pa. At nang maging lantang gulay na si Obet, tsaka ito tinigilan ng wasiwa sa ere ng aswang. Maras na napalunok na lamang si Lolo Gabo nang ilitaw ng halimaw ang mga matutulis nitong kuko. At umaalulong pa muna ito bago daklutin ang puso ni Obet. Nakakatuwang tila kulay itim. Ganon kabilis na wala ng buhay ang taong gumawa ng hindi maganda kay Aliana. Gamit ang matulis na mga kukong iyon ng halimaw. Ang lalaking gumamit din ng dahas para makuha ang gusto ay namatay sa gabing nililitis na ang kaluluwa nito sa impyerno. Sa mahinang tinig, sinabi ni Aliana kay Lolo Gabo na ang aswang na yun ay bantay ng mutya ng kalamansi. Nabanggit daw ng batandang babae sa kanya na may bantay ang mutya na kahit napili kang pakitaan at pagbigyan nun, hindi magiging madali at kailangan mo munang pakitaan ng galing ang bantay.
Kunin mo sa kanyang mutya, Gabo, para yun sa iyo. Nagliwanag yun dahil sa iyo. Huwag mong hayaan na hindi makuha. Ito lang ang una at huling pagkakataon na makukuha yun. Sa nahihirapan na tinig ay pangungumbinsi ni Aliana kay Lolo Gabo. Iyon nga din daw ang kakatuwa sa mutya na yun. Isang normal siyang halaman na dapat mong palagawin upang mamunga ng sangkatarabang bunga. Hindi mo pa alam kung matitsyempo sa iyo ang mutya. May bantay pa. Tapos ang bantay nanlilisik ang mga pulang mata kung makatingin. Ang buong katawan ay napupuno ng mga balahibo at may mabangis na itsura at may matatalim na ngipin. Noong una, binalak na lang ni Lolo Gabo na tumakbo at humingi ng tulong sa mga tao para mailigtas si Aliana. Pero nagbago ang isip ni Lolo nang lapitan ng bantay na aswang. Ang kaibigan niyang si Kadyo. Matapos nitong dukutin ang mga puso ng tatlong lalaki, hindi pa pala ito busog at isusunod pa ang kaibigan niya. Huwag ang kaibigan ko. Kung magigising yan, ay mayayari ka. Dahil kasing baho ang kilikili niya. Humarang si Lolo sa harapan ng aswang. Nandilat pa ang mga mata niya sa labis na gulat nang mapagtanto na napakataas pala ng aswang. Dahan-dahang dinampot ni Lolo Gabo ang isa sa mga nagkalat na sulo na dala nila kanina ni Kadyo. Wala nang sindi iyon pero matulis ang dulo. Kaya maaari niya pang maging pananggalang sa aswang. Mahal ni Lolo Gabo ang mga kapatid niya, kaya raw ng mga oras na yon, nagdasal siya ng taimtim sa isipan na sana ay makaligtas siya sa parusa na inilagak niya sa sarili. Hindi niya kayang patawarin ang sarili kung sakali na siya pa ang maging rason ng bigati ng pamilya. Dahil sa minamahal na pamilya, nagkaroon ng lakas si Lolo Gabo na labanan ng aswang sa bantay ng mutya. Kahit hindi niya alam kung paano. Hindi ko alam kung paano kita matatalo, pero ang sabi, dapat kitang pakitaan para makuha ko mula sa iyo ang mutya. Kaya humanda ka. Malakas na wika ni Lolo Gabo nang dinampot na niya ang mahabang kawayan. Ngunit hindi naman nagawang maitarak sa aswang ang talim. Agad kasing hinawakan ng bantay ang hawak niyang kawayan. Nagkatulakan sila habang kapwa-kapit nila ang mahabang kawayan. Na mga oras daw na yon, hindi nakala ni Lolo Gabo na magpapasalamat siya sa amoy ng kilikili ng matalik niyang kaibigan. Kung hindi kasi dahil sa amoy ni Kadyo, sigurado siyang hindi niya matatagalan ang nakakatuwal na amoy ng halimaw. At sa tingin ni Lolo Gabo, sinasadya ng aswang na pumapatak sa braso niya ang nakakadiri at malagkit nitong laway. Lalo pang pumatak sa kanyang mabahong laway ng halimaw nang umalulong ito. Pagkatapos umalulong paangat, muling umiyaw na animoy mabangis na hayop nang nakatitig kay Lolo Gabo. Matapang na sinalubong ni Lolo Gabo ang mga mata ng bantay na aswang. Hindi nito inalis ang titig na parang nakikipag-usap, kaya nagkaroon ng lakas ng loob si Lolo na pag-iusapan ito. Hindi mo ko basta mapapaalis. Pinagharapan ni Aliana ang mutya. Ngayon na ibinibigay na yun para makatulong sa kanya. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na to. Ipapanalo ko ang laban na to. May pamilya kong naghihintay sa akin. At gusto kong makuha din ang mutya para sa babaeng magmula ng isilang sa mundo. Kinukot siya na ng lahat. Hayaan mong maging masaya ang mga taong minsan mo lang naman makilala at maiengkwentro. Pakiusap ni Lolo Gabo sa aswang, kahit halos magpugto na ang hininga niya sa lakas ng pwersa ng mga palad ng halimaw.
Nabigla si Lolo nang bigla na lang gumaan ang kanina lang ay halos mauubos na niyang hininga. Maagap siyang lumanghap ng hangin. Hinabol niya ang mga hininga na naglaho kanina nang dahil sa bantay ng mutya. Tinigilan na si Lolo Gabo ng aswang. Tila tao ito na may nakakasulasok na itsura na nakatayo lamang sa harapan niya at nananatiling nakatitig sa kanyang mga mata. "Ano? Ba't tumigil ka na? Nagpatalo ka na ba?" Matapang na tanong ni Lolo sa halimaw. Nanindig daw ang lahat ng balahibo ni Lolo nang walang ano-ano'y. Ngumiti ang aswang at marahan na tumango. Ni minsan sa mga kwento ng Marites ay hindi nabanggit na ngumingiti ang mga nilalang na binansagan nila at pinaniniwalaan na sa dilim lang namamalagi. Matapos ngumiti, nagtungo raw ito sa puno nang bigla na lang nagliwanag ulit. May dinaklot sa gitna ng mayabong na halaman ng puno ng kalamansi na nasisiguro ni Lolo Gabo na ang mutya na iyon. Kumakawala sa palad ng bantay ang nagliliwanag na mutya na pinaniniwalaan ng lahat na maraming benepisyo. Hindi na nagawang kumurap ni Lolo ng unti-unti ay buksan ng aswang ang palad nito na may laman na mutya. Napakalaki pala ng mutya ng kalamansi. Iyon daw kaagad ang nawika ni Lolo Gabo sa kanyang isipan nang sa wakas ay makita niya ang mahiwagang mutya. Hindi niya raw alam kung malulunok niya iyon. Pero ginawa niya na ang iniisip ay si Aliana. Ang katapusan ng paghihirap nito at ang pagsasabi rito na walang magiging mabuting dulot, ang paghiganti na ninais. Kung naniniwala ang dalaga na hindi ito napili ng mutya dahil ganon kasama ang binabalak nito, naniniwala rin si Lolo Gabo na magbabago pa ang pananaw ng babae kapag ito ay tuluyan ng natulungan ng mutya ng kalamansi na gumanda. Nagpasalamat sila sa aswang pagkatapos na makuha ang mutya. Kumuway naman bilang pamamaalam ang halimaw at tila mahika na naglaho ito kasama ng puno na ilang gabi nang pinagpuyatan ni Aliana. Eksaktong kaakay na ni Lolo Gabo ang nagahasa na babae nang magising si Kadyo. Hindi man nila napag-usapan ni Aliana. Hindi na nila sinabi sa matalik na kaibigan ni Lolo na nasa kanya na ang mutya ng kalamansi. At kahit ito ay matutulungan na ni Lolo Gabo na maglaho ang amoy nito sa kilikili. Sama-sama silang tatlo na umuwi. Inabutan na daw sila ng liwanag ng marating nila ang uunang kubo sa kanilang tatlo. Ang kubo ni Lolo Gabo. Pero hindi inaasahan ni Lolo ang sasalubong na balita sa kanya. Dahil sa mutya, inasahan na ni Lolo Gabo na iyon na ang huling araw na makukutya sina Kadyo at Aliana. Pero sabi nga ng dalaga kanina, para kay Lolo ang mutya at hindi para rito. Dahil nakapag-isip ito ng hindi maganda sa kapwa kung sakaling hawak na ang mutya. Ngayon na nakauwi na sila ay tsaka lamang naunawaan ni Lolo Gabo kung bakit siya ang pinagbigyan ng mutya ng kalamansi. Ayaw niyang isipin na iyon ang kapalit ng gantimpala na may tuturing. Sabay na nawala ang magulang niya at naiwan sa kanya ang pangangalaga ng 6 na babaeng kapatid. Ang buhay ng tao ay maiksi lamang. Nagluksa si Lolo Gabo, ngunit hindi niya hinayaan na lumabo ang isipan niya sa pagkawala ng mga magulang. Alam niyang masigit na dapat siyang magpakatatag sa pagkawala ng mga ito. Pero aaminin daw niya na ang una niyang naisip sa pagkamatay ng mga magulang ay kamalasan iyon na kapalit ng swerteng ihahatid ng mutya ng kalamansi. Pero kalaunan, inalis din niya iyon sa isipan. Sa tulong kasi ng mutya ng kalamansi, naging maalwan ang buhay nila Lolo Gabo
Hindi lang sina Aliana at Kadyo ang natulungan nun. Gayon din sila ng mga kapatid niya. Tunay na pampaswerte ang mutya. Sa negosyo ni Lolo Gabo iyon ang mas nagkaroon ng patunay. Dahil sa yumabong niyang negosyo, natulungan niyang makapagpagamot si Aliana sa magandang klaseng ospital. Si Kadyo ay gayon din. Nabili niya ang mga ito ng kanilang pangangailangang medikal. Hindi sinolo ni Lolo Gabo ang benepisyong natatanggap mula sa mutya ng kalamansi. Maging ang mga taga-baryo nila na kinabang noong kasagsagan daw ng baha at anumang kalamidad na dumating. Walang nalalaman ng lolo patungkol sa pinagmula ng mutya pero lubos niyang irerespeto ang nakapaloob na paniniwala rito. At sa tingin daw niya, isa iyon sa malaking dahilan kung bakit patuloy siyang pinagpapala at pinapaulanan ng grasya. At nang siya ay makontento na sa kanyang tinatamasa, siya na mismo ang nagpunta sa gitna ng kagubatan para tawagin ang bantay ng mutya. Matagal-tagal din daw bago muling nagpakita ang nakakatakot na nilalang. Ngunit sabi ni Lolo Gabo, naging matyaga siya sa paghihintay dahil para sa kanya, sapat na ang mga tulong na naibigay noon sa pamilya niya, kababaryo at mga kaibigan. Kaibigan, maraming salamat sa pagpili mo sa akin na maging tagapangalaga ng mutya. Bungad ni Lolo Gabo sa nilalang na kinakatakutan ng lahat. Sa tagal daw na sinubukan ni Lolo na iluwa ang mutya, noon lang iyon kusang humiwalay sa sikmura niya. At kakatuwa na wala raw indikasyon na nagmula iyon sa bibig niya. Kung ano ang itsurang mutya ang sinubo ni Lolo noon, ganun pa rin daw iyon nung iniluwa niya. Buo, malaki, nagliliwanag sa dilim ng kagubatan. Kontento na ako sa mga naitulong ng mutya ng kalamansi. Alam kong palihim ka pa rin namang nakamasid at ikaw ang nananatiling bantay ng mutya na to. Dagdag pa ni Lolo. Hindi umaasa si Lolo na sasagutin o kakausapin siya ng aswang. Kaya laking gulat niya nang magsalita ito nang hindi bumubuka ang bibig. Tama ako ng taong napili. Isa ka sa mga taong nabubuhay sa mundo na may mabuting kalooban, Gabo. At lalo pang nagulat si Lolo nang magsalita ang bantay ng hindi inaasahan ni Lolo na sasambitin ito. Na ang pananalig daw ni Lolo Gabo sa Diyos ang mas nakapagbigay ng pang-akit sa swerte na siyang pangunahing layunin ng mutya. Mapili raw ang mutya ng kalamansi, pero hindi raw lahat ng napili ay nagiging matagumpay sa tunay na salita. Ang Lolo Gabo ay nagtagumpay sa lahat ng larangan dahil iyon din daw ang nararapat sa katulad niyang may paninindigan sa mga desisyon at may tapang na tanggapin ang responsibilidad na kaakibat ng pagtanggap niya ng mutya. Naghiwalay sina Lolo Gabo at ang bantay ng mutya ng kapwa may ngiting nakapaskil sa kanilang mga labi. Sinasabi rin na pangontra sa mga aswang ang ganawang klase ng mutya. Pero para raw kay Lolo Gabo, ang mutya ay simpleng bato na may natatanging mahika para magkaroon ng ugnayan ang tao sa mga nilalang na katulad ng bantay ng mutya ng kalamansi. Ano't anuman, sa kwentong ito ni Lolo Gabo, hindi man niya alisin ang paniniwala sa taglay na kapangyarihan ng mutya. Bukod sa tama siya na ang mga ganitong mga paniniwala ay tila pagbubuklod na rin ng mga nilalang na nabubuhay sa mundo. Para sa akin naman, ang mutya na katulad ng sa kalamansi ay hindi tatalab kung hindi mo sinasamahan ng pananampalataya at magiging matapang na suungin ang anumang hamon ng buhay. Pero syempre, naging matapang din si Lolo Gabo sa lahat, lalo na sa pagsugal sa negosyo. Dahil alam niyang nariyan lang ang mutya ng kalamansi. Maberde man at maasim sa iyong paningin,
hinding-hindi naman daw nag-asim kay Lolo Gabo. Sa katunayan, sa bahay namin, kasalukuyang nang nasa wheelchair ang lolo. Pero siya pa rin at si Lola Aliana ang nag-a-assiste ng pagtatanim ng mga kalamansi sa aming munting hardin. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Harold, ang apo ni Lolo Gaspar, o tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Gabo.